Kapag kasi alam mo na active yung mga audience mo o kaya naman yung mga viewers mo, mas malaki yung chance na makakuha ito ng mas mataas na reach sa shinare mo na post. Hello mga ka-tutorial, good day po. So sa nakaraang video natin ay nag-share tayo ng video tungkol sa 5 reasons kung bakit hindi tumataas yung Facebook followers mo. At shinare din natin yung ilan sa mga tips kung paano ko naabot yung 800,000 na Facebook followers. Kaya kung sakaling hindi mo pa napanood yung mga yun, ay nilagay ko yung link nito sa description ng video na ito. So balik tayo mga ka-tutorial. Sa video naman natin ngayon ay i-share ko sa inyo ang ilan sa mga tips kung paano tumaas ang reach ng mga post nyo dito sa Facebook na makakatulong sa inyo para tumaas ang inyong views at ganoon din ang inyong Facebook followers. At nga pala, be sure na nakasubscribe ka na sa ating YouTube channel para pag meron tayong bagong online tips and online tutorials ay updated ka. Disclaimer nga pala muna, itong maibabahagi ko sa inyo ay based sa experience ko at sarili kong opinion. At hindi ito super professional na mga tips pero sigurado ako na marami kang matututunan dito. So okay, paano nga ba tumaas yung reach ng ating mga posts dito sa Facebook? Number 1, share to your Facebook story. So isa din sa ginagawa ko para tumaas yung reach ng mga posts ko dito sa Facebook ay sinishare ko ito sa aking story. Halimbawa ay gumawa ako ng content gamit ang Reels. Ang ginagawa ko ay hindi lang sa newsfeed ko ito sinishare, kundi ginagamit ko rin yung story para i-share yung aking content. Dahil hindi lahat ng viewers ay lagi lang nasa Reel at newsfeed. Yung iba ay tumitingin din sa stories. Isa ding effective way para tumaas yung reach ng mga sinishare nyo na content ay gumawa kayo ng short video para sa inyong story na nag-encourage sa mga audience na tignan yung bago nyong content. So number 2 na tip para tumaas yung post reach nyo sa inyong Facebook post, boost post. Dito naman sa boost post ay pwede nyo mapataas ang reach ng inyong post sa Facebook. Yun nga lang ay magbabayad kayo sa Facebook para magamit yung service na ito. Kahit na magbabayad kayo, ang kinaganda nito ay pwede nyo matarget yung audience na gusto nyo na makakita ng ipopost nyo. Pwede nyo i-target yung specific age, gender, at interest ng audience na gusto nyo makakita ng inyong content. So para sa akin, maganda ito gamitin for business kasi nga naman pwede mong i-target yung specific interest ng audience mo na gusto mong makakita ng iyong isi-share. So halimbawa ay nagtitinda ka ng mga fashion accessories, pwede mo itong gamitin para matarget mo yung mga tao na mahilig lang sa fashion accessories. Para sa ganon, ay mas malaki yung chance mo na maka-generate ng sales at kumita. So number 3 na tip para tumaas ang reach ng post mo sa Facebook. Isa din sa effective na way para tumaas yung reach ng post mo sa Facebook ay ang pag-share nito sa mga groups. Basta be sure na kapag i-share mo ang iyong content sa isang group, ay relevant yung content mo sa group na iyon. Dahil kung hindi relevant yung content na i-share mo sa group na iyon, maaring hindi ito i-accept ng admin ng group na iyon o kaya naman kahit i-accept ito, kung hindi naman interest ng mga members yung shinare mo, ay hindi rin ito papansinin. So nga pala, kapag nag-share ka ng content sa mga groups, ay limitahan mo lang at wag mong sunod-sunodin yung pag-share ng mga content sa isang group. Baka kasi mamaya ay ma-filtered ka ni Facebook at makonsider ka as a spam. At pwede kang makakuha dito ng restriction na maaaring magresulta upang mas lalong bumaba yung post reach mo. O kaya naman ay magre-resulta ito para hindi ka makapag-share ng mga content sa ibang mga groups. Number 4 na tips para tumaas yung Facebook post reach mo. Follow Facebook terms and condition and policy. Based sa experience ko, isa din sa pinaka-importanteng key para makakuha ng mataas na post reach sa Facebook ay ang pagsunod sa Facebook terms and conditions and policy. Kaya be sure na nabasa mo at naiintindihan mo yung mga ito. Para sa ganon ay kapag nag-post ka at nag-share ka ng mga content, ay tama yung i-share mo at pwede. Kapag kasi nag-share ka ng content na hindi pwede sa Facebook, ay magre-resulta ito para magkaroon ka ng restriction or violation na magre-resulta para humina yung reach ng iyong mga posts. Kasi kapag nagkaroon ka ng restriction o kaya naman ay account warning at iba pang mga penalty, ay maaaring maapektuhan nito ang reach ng iyong mga posts. Kung saan ay lumiliit yung visibility ng mga posts mo na nagre-resulta para kaunti lang yung mga tao na makakita ng post mo. Kaya kapag ganon ay mahihirapan ka na makakuha ng mga views, interaction, followers, at engagement. So number 5 na tip para tumaas yung reach post mo sa Facebook, time. Based sa experience ko ay malaking factor din na dapat ay alam mo ang time kung kailan active yung mga audience mo sa Facebook. Bago ka mag-share ng content or post ay dapat alam mo na active sila. Para sa ganon ay sigurado ka agad na merong viewers or manonood sa isi-share mo na content. Syempre nga naman kung offline yung mga audience mo or inactive sa time na nag-post ka, malaki yung chance na maliit lang yung reach na makukuha mo. So number 6 na tips para tumaas yung reach ng post mo sa Facebook. Put right title,
tags, and description sa mga content na i-share mo. Dahil kapag meron nag-search sa title na ginamit mo para sa content mo, ay merong chance na lumabas sa search yung ginawa mong content, kung saan ay somehow ay makakakuha ito ng views galing sa search. So number 7 na tips para tumaas yung reach mo sa Facebook: encourage your audience to comment and share. Kapag kasi nag-comment yung isang audience or viewers sa content mo, ay tumataas yung visibility ng post na iyon, na nagre-resulta para tumaas yung Facebook post reach mo. Kaya the more comments, the more views sa content mo, lalo na kapag share ito ng mga viewers. So number 8 na tip para tumaas yung Facebook post reach mo. Actually, yung tip na ito ay hindi lang para tumaas yung Facebook post reach mo. Ito ay tip para tumaas yung reach at visibility mo sa wider audience. So simple lang, try to use other social media platforms katulad ng Instagram, Twitter, Threads, TikTok, at marami pang iba. Kapag kasi nagkaroon ka ng followers sa mga nabanggit kong platforms, ay pwede mo itong gamitin para mas mapataas ang reach sa iyong mga Facebook posts. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung video natin ngayon kung paano tumaas ang reach sa inyong mga Facebook posts. Sana'y nakatulong sa inyo, at kung nakatulong sa inyo, ay huwag mo namang kalimutang bigyan ng like, at kung okay lang din naman, ay click mo na rin yung subscribe button para updated ka kapag meron tayong bagong upload. At nga pala, kung meron kang ibang katanungan, ay pwede kang mag-comment down below at sasagutin natin yan, o kaya naman ay gagawan din natin yan ng video. Again, thank you for watching, and always remember, never stop learning because life never stops teaching.